know I'm not the one that could feel your dreams. I can't believe that this is how I am. Still want to stay, let me love you for a while. You know I'm not that strong when I see you smile. Can't you see this is all a big mistake? I should try and walk away, but I need someone to hold me, and I know there's no way that this can last. Still I know that if you ask me to, I know I would stay tonight. I love the way you watch me, I love the way we move, but in my heart I know I'll never be in love with you. Can't you see? Can't you see this is all a big mistake? I should try and walk away, but I need someone to hold me, and I know there's no way that this can last. Still I know that if you ask me to, I know I would stay tonight, just for tonight. Pop Up Tunes. Pop Up Tunes. Rare cuts. Pop Up Tunes. Old favorites you thought you'd never hear again. Pop Up Tunes on 96.3 Easy Rock. As long as here we are again, words are hard to find, but I guess that never was my style. All I have to offer is my song, so I'll play it well, 'cause it's all for you. It's just a love song, and I will sing it all for you. Just a love song, a simple melody for two. But to me, it sounds just like a symphony. Around the world will come and go, my love will linger on. Hope you understand how much you mean to me. All the ways you brought me happiness. Just to say it isn't quite enough, so I'll play with him, and I hope you'll see it's just a love song, and I will sing it all for you. Just a love song, a simple melody for two, but to me it sounds just like a symphony. Just a love song, just a love song. It's not easy for
my inspiration, my every dream. So listen well, and I think you know it's just a love song, and I will sing it all for you. Just a love song, a simple melody for two, but to me it sounds just like a symphony. And when the words have come and gone, my love will linger on. Just a love song, just a love song. Slow down and fall in love. Easy rock. Carla, help! I feel nervous. Kasal ko na in 1 week, and I want to look fair and fab in time. But how? Don't worry. I'll make sure that for your wedding, fair and fab ka with Palmolive Naturals White Plus Papaya. My natural papaya extracts for the perfect marriage of fairness and softness in 1 week. Ayun na! I can feel it! So excited for my wedding! Oops, bago yan, bridal shower muna with Palmolive Naturals White Plus Papaya. Be fair and fab in 1 week based on Nexameter readings when used twice daily. With fair and fab skin, mapapa I Can Feel It ka. Share your I Can Feel It moment on Facebook and be featured in Cosmopolitan magazine with me for DOH FDA CCR or permit number 175 series of 2014. Promo runs from May 18 till July 31, 2014. Sa muling pagtitipon-tipon at di malilimutang pagkakataon, pag may Emperador Light, may selebrasyon, araw-araw may bagong rason. Sa bawat kaarawan, at tuwing andyan na ang sweldohan, pag may Emperador Light, may selebrasyon, araw-araw may bagong rason. Gawin mong light ang buhay ngayon, Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Hi, Tony. What's your secret to staying sexy aside from proper diet and regular exercise? It's simple. It's Bigger Lighty. Bigger Lighty helps take away constipation. Siya na sexy, Bigger Lighty. Senna is the generic name of Bigger Lighty. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, I'm Howard Kim, but in the office people call me How Kim. As in, how Kim he still looks cool when the boss told him to send the documents ASAP. And how Kim he was able to send it to Japan so quickly. And the latest, how Kim even gets a gift. So, yeah, call me How Kim. That's how easy it is to send packages via FedEx. Now available at To-Go Express outlets nationwide. Plus, get a free gift with every shipment you drop off. FedEx. Solutions powered by people. Visit FedEx.com/PH for details. Promo extended till June 30, 2014. DTI permit number 2429 series of 2014. Helps with constipation, plus it keeps you fit and healthy. 100% all natural with no side effects. Para sa tiyan na sexy, take Bigger Lighty. Friend, puro throwback post ah. Young at glowing yung face. 10 years ago? Nope. 10 minutes and 10 pesos ago. At 10 pesos, may Myra Vitawhite Facial Moisturizer sachet na ako. With regular use, my face is fair, smooth, and young-looking. Protected pa from the sun. Kaya trending ang beauty ko. Ang outfit naman, pang throwback. Eh kung i-throw ko tong 10 pesos sa'yo. Try Myra Facial Moisturizer Sachet. 10 pesos SRP. Reveal fairer, smoother, and younger-looking skin for just 10 pesos. Try Myra Vitawhite Facial Moisturizer Sachet. Vilma Santos Recto po, tayong mga Pinoy masyadong matiisin. Na minsan wala sa lugar, may sakit na nga, tinitiis pang nararamdaman sa sobrang mahal ng gamot. Masama ho yun. At magtitiis, merong The Generics Pharmacy. Safe at effective ng branded na gamot. Tiwala po ako dito. Sana kayo rin. Sa The Generics Pharmacy, dala ang dekalidad na generics. Yung nakikita sa reseta ng doktor, safe at effective na branded. Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Basta generics at gamot pang maintenance TGP. The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,600 branches nationwide to serve you. Mga misis, good way na sa damit mansa. Dahil narito na ang Pride Barreta with stain-away formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Barreta with
with Stain-Away formula. When you use Pride Baretta with Stain-Away formula, tutay ang lumipan ka, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng lagmasa, ang bago-bago pa, ang ipin kasi, magpakalma tunaw ka, ang dami kang kalalakhan mo. Tutay lumipan ka, hello Pride Baretta. Pride Detergent Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Anak, ano man ang mangyari, di kita pababayaan. Mama! Lalo na pag may lagnat ka, ginhawa mo ang aking inaalala. Ang laki ng tiwala ko sa bisa ng Calpol. Filipino doctors have now prescribed Calpol over 500,000 times. Plus, nothing works faster than the paracetamol in Calpol. Pangako ko sa'yo, anak, ginhawa. Calpol, bilis ginhawa na maaasahan. Paracetamol is the generic name of Calpol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga misis, gusto nyo ba ng sahig na kintab to the max? Mag Starbucks Floor Wax, kintab to the max! Mabay misis, ating pag-usapan floor wax na pinagkakatiwalaan. Starwax, kintabay to the max. May waterproof formula, kaya mabuhusan man ang tubig, kintab pa rin ang sahig. Starwax, kintabay to the max. Isang punas lang, kintab agad sa Starwax, kaya sulisin ang saya to the max. Starwax, kintabay to the max. Hindi ba amoy laas? Starwax, kintab ay to the max. Sa presyong max. Starwax, kintab to the max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Harmony in the home? Electrolux makes it easy. I get the dust off the floor. Bring yummy smells. Bring out the freshness too. And washing's never a chore. Then it's clean! Cause you can do much more. Find glass of icing on Electrolux day. Everyday moments are made delightful with Electrolux. Electrolux, thinking of you. Hi girls, are you craving for a beautiful change in your life? Well, I have some good news for you. Come and join us at the HBC National Makeover Day this June 12, 2014 at the Trinoma Activity Center and at all HBC stores nationwide. Enjoy a full day of free makeover services such as hair coloring, facials, manis, headies, and foot spa brought to us by our favorite beauty store, HBC. Aside from these, you can also meet your favorite celebrities and great offers of your favorite HBC products. And if you can't make it to Trinoma, just head over to your nearest HBC store and get amazing makeovers for free. So, what are you waiting for? See you at the HBC National Makeover Day on June 12, 2014 at Trinoma and at all HBC stores, and say yes to a beautiful change. See you there. Promo period from June 6 to June 30, 2014. For DTI NCR permit number 0575, series of 2014. This is Angel Oxine. Feeling lucky dahil may bago akong love. Yup, I have a new love. The Palmolive Skincare we love. Now, ang skin ko, pampered and moisturized on the outside and feeling desirable on the inside. Kaya to the one I love, my skin can say it all. My new love. Try it. New Palmolive Body Wash. You can feel it. Brad, nung ako'y nahulog sa hagdan, karga kita, di ka magaan, hinabol pa ng Doberman. Basta't solid at samahan, at swabing-swabe ang inuman. Usapan na di kumagaan, usapan o pag-
Easy work. It brightens up my day. Having you today, easy walk. Hello there, sweetie pie. Final minutes of all day. Easy with me, Samantha. Okay, and right now, I'd like to ask you, what laundry bar do you trust? Well, if you ask me, I love to use Pride Bar. Oh yes, Pride Barreta, and this is definitely good news. DWIZ 882. Buffering. Ayan, kinukumusta kayong lahat. Wala kasi si Angel Aline. Si Aline kasi yan, marunong siya ng Pangasinan dahil taga Pangasinan din yan si Angel Aline. Ayan, oo, sige ha. Untay kayo dyan, tas maya-maya aalis tayo ha. O, sige, oo. Salamat po. Oo, sige. Walang anuman. Oo, ayan, maraming salamat din sa tiwala ninyo dito sa isang buong Talagang nagtitiwala kami talaga dahil siyang nagana ng mga mahirap na kaya namin na walang XI Live. And how sila yung gumawa ng paraan para kami maging man and wife. Okay. And then comics ang dating nun. So I did that out of yung the pleasure of wanting to do it. And nakita nung editor ng Junior Inquirer, nagustuhan niya. And then sinabi, gusto mo gawin tong weekly comics. Nagka-series tuloy. Yes, nagka-series to. And everything just moved from there. Kaya yung creative pleasure, dahil wala ka lang, let's say, kung ang motivation mo is, wala naman akong pagkakakitaan dyan wala namang pera dyan. Kung ganun yung motivation, mahirap talaga. In the case of itong pagsulat at pagdrawing, ito ay hilig ko, even nung time na walang compensation siya. And I think that's yung yun ang gusto kong i-share sa mga bata, yung the love and passion for writing and drawing. Kasi you may not become an illustrator, you may not become a writer per se, pero lahat naman tayo mahilig magkwento. And you can do this visually, you can do this through words, and it can be done through letters. Like even if you write a letter to someone, may niligawan ka, or something, may drawing done, which ginawa ko rin before. Yung mga love letters ko kay Shirley, may mga drawing, tas may kwento rin. Yun lang the pleasure of sharing that, being creative sa pagsulat, being creative sa pag-express ng sarili, yun yung gusto kong i-impart sa kids na i-continue yan. Someone will come along kasi and say, well, wala namang pera yan pero don't listen to that. Kasi even though that won't be your main occupation in life, kung dinevelop yung skill na yan, it can help accentuate that occupation. Kuya Robert, kasi may pinag-uusapan kami dito ni Ate Marie, yung words to live by, at isang point dito on life ay, no matter how you feel, get up, dress up, and show up. Yun ba, na-apply mo rin bilang writer, illustrator, na hindi ka naman laging parang nasa mood, ganon? Napipilit mo yung sarili mo, ganon? Paano mo na-apply yun? Yes. Actually, ever since I became a Christian, nagbago yung perception ko rin about yung writing. There was a time when I would really force myself to write. And that was talaga struggle yun. I'd force myself to draw, and that was a real struggle. This was before a Christian ako, kasi yun yung usual advice. You gotta work hard for it, you gotta do it, which is true. Ang difference na nakikita ko ngayon is I see yung skill of writing, the skill of drawing as a gift. I see it now as a gift from God na kailangan alagaan.
And sometimes I've now noticed that writing and drawing begins with observing. So not so much yung magsusulat ka. Sometimes what God wants you to do is go out, sit down somewhere and just observe yung world. Be receptive to what I'm gonna give you. Kasi pag binigay ng idea si Lord, infectious nagiging passionate ka. Ang problema is, pag hindi ka receptive kay God, feeling mo parang, ano bang problema ko? Ba't ako ganito? Wala akong magawang, siguro may problema ng... Parang kahit pilipitin mo, ayaw lumabas ng creative juices. Yes, and usually yung case na yun, it's my way. So, mas relaxed yung approach ko. Like, for example, meron mga book projects, hindi matutuloy for one reason or another. I know na okay lang yun, kasi hindi pa time. Instead, iniisip ko agad, okay, so kung hindi matutuloy itong project na to, is there something else I should be doing right now? And sure enough, meron pala, may iba pang kwento na kailangan akong gawin. And alam ni Lord na itong project na to, kakailanganin talaga yung full attention ko. I should not be spread too thin across many projects. So, ganun po. Okay. So ito, panibagong pinapagawa sa iyo ni Lord, yung workshop mo nga. Pang ilang edad ng mga kabataan or bata sana yung gusto mong makasama mo on Saturday? Age group? Let's see. Kasi ikaw mga 4, sabi mo. Ages ano yung dinodrawing mo. Actually, yung tina-target namin is ages 7 and up. Pero we've had some, yung last time na we had yung workshop, merong pumasok naman na a little younger, 6-year-old. Pero ideally kasi, this is yung first workshop among hopefully future workshops. So very basic yung kanyang lesson. And the lesson basically here is to how to enjoy yung pleasure nga of writing and illustrating. And then because of this, yung mga participants ngayon, we may have a workshop maybe 6 months down the line or a year down the line na yung next level naman. Yung mas mabusisi na yung pag-critique dun sa kwento. So this one is ideal really for younger kids. So 7 and up yung aming of course when I say up, may mga adults na gustong sumali. Up like 70. And because of that, we've had requests na decisionan din na eventually we will have a workshop for yung older kids and older kids at heart. Okay, so ibig sabihin, 7 years old, welcome na welcome. And yes, okay. Grade 2, grade 3, and grade 4, pwede rin. Okay. Limited ba ang slots? Yes, actually po, kasi ang aming facility can only hold so many kids. So first come, first serve basis talaga po siya. So if ever they need to get a hold of us para po mag-inquire, they can get a hold of us through yung email namin, yung omflitevents@gmail.com. omflitevents@gmail.com. Yes, ma'am. Saan gagawin yung workshop, Kuya Robert? This session that's coming this Saturday sa sa OMFLit bookshop sa Bonnie. So it's like a 5-minute walk from yung Bonnie MRT station. Yan, so it's gonna be at 10 a.m. 1 hour lang siya. Or it might spill over if the kids are enjoying too much. Kailangan ba nilang magdala ng materials or kailangan nilang i-prepare? Or yung participants provided na po lahat yan. They just have to show up. Okay. So, yun. Dala na rin ng camera para makapagpa-picture with you. Yes. Actually, may photographer din naman po kami. So, yung mga pictures na nakukuha namin, pinapost namin sa OMFLit website at sa Facebook. Sige. 10 a.m. yan sa Saturday, June 7. Create a Kuting Magiting Adventure, Draw Your Own Comics workshop. Pero, Kuya Robert, kanina pa ito gustong malaman ni Ate Marie. Yes, Ate Marie, itanong mo na yung tanong mo kay Kuya Robert. Alin yung bagong libro? Oo, kung meron ka daw papalabas na bagong book na ilalabas sa book fair. Actually po, I have some manuscripts with yung editor ko, si Joanne. So siya yung magsischedule ng release dates nun. Kasi a lot goes into yung planning ng books Anong format, ano ba yung paano ba ito drawing, ano yung artistic approach. Pero
this particular year, ang pinafocus ko is yung issue 2 ng Kuting Magiting na comics. Kasi si Kuting, although most recognizable siya dito sa toddler board books na ginawa, some people don't realize na nagsimula yung character na to sa isang independently made comic book, which at that time was only available sa mga Philippine Comic Con, which happens twice a year. I think may website din sila if you want to find out more about yung Philippine Comic Con, with a K yung Comic Con. And so nag-appear siya sa isang issue ng comics, nagustuhan ng audience. Kaya nagustuhan din ng OMF, gumawa kami ng toddler books. So now that I've done yung dalawang toddler books, ang ginagawa ko ngayon is yung second issue ng Kuting Magiting. And then after that, meron pa ibang mga Kuting Magiting projects with HIAS and OMF Lit. So, ibig sabihin, maraming aabangan si Ate Marie. Thank you, Kuya Robert. Once again, imbitahan mo ang ating mga chikiting out there para umattend ng iyong workshop. Yes, thank you for this opportunity to speak with your audience. I'd like to invite them to yung Create a Kuting Magiting Adventure, a Draw Your Own Comics workshop dito sa OMF Lit Bookshop sa Boni branch, June 7. Actually, good opportunity for them to come as well kasi right now, OMF Lit Bookshops have an ongoing sale. It's actually their biggest sale of the year. Okay. Inaabangan to ng mga customers namin It's that big. Yung kanilang incredible sale. So from June 1 to 15, yung mga books dito sa OMF Lit, they're being sold at really, really good. Bagsak presyo talaga. Bagsak presyo. And they can buy them in bottles. And it's a good opportunity then to see what we're doing sa children's books as well. So, yeah, yung participants, when they come, they'll be able to see that as well. So I hope they come. And I hope they get a hold of us. At, again, omflitevents@gmail.com. Email us. Or kung gusto po nila tumawag, yung phone number po namin dito is 531-4303, local 413. 531-4303, local 413. That's correct po. Thank you, Kuya Robert. God bless you. Thank you rin po, Ate Marie. Thank you, Ate Hailey. God bless din po sa inyo. At humahanga tayo, Ate Marie, sa pagiging passionate ni Kuya Robert at dun sa pagiging mahusay niya ang tagapangasiwa, diba? Dun sa gift na tinanggap niya mula kay Lord. At saka, tutuwa ako na-apply din niya yung mga pinag-uusapan nating pointers kanina. Diba? At umapply din siya dun sa however good or bad a situation is, it will change. Dahil sabi niya, may mga projects na hindi natutuloy, pero meron naman ibang magagawa. Gano'n na yung mindset niya, diba? Hindi pa time, o kaya may iba pang kailangan gawin. Ayun. So, yan. June 7, Saturday, 10 a.m. sa OMF Lit Bookshop sa Boni Avenue, Mandaluyong City, dun sa Draw Your Own Comics Workshop with Kuya Robert Magnuson. Happy anniversary daw sa atin sa FABC and happy birthday kay Ninang Jean Natividad from Salumbides family at nakikinig mula sa Fredericksburg, Denmark, sina Mama Hermie at Papa Jojo Cabrera nakikinig online kasama si Maya. So happy online listening, Mama Hermie and Papa Jojo. Mukhang HHWW kayo dyan sa Denmark Kikita kayo mga picture ninyo sa FB. Babalik tayo, Ate Marie. Sa ating listahan, bigyan daan muna natin ang ating kapartner mula sa FNRI DOST. Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Isang maganda at masayang araw sa kaibigan. Muli, ito pa ang inyong lingkod si Josie Gonzalez ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Sa ngayon, ang undernutrition o kakulangan sa nutrisyon ay siya pa rin pangunahing sanhi ng kamatayan ng maliliit na bata sa buong mundo. Para po sa mga sanggol at mga bata na wala pang 2 taong gulang, ang epekto ng kakulangan sa nutrisyon ay matindi, kadalasang irreversible o wala na pong lunas at paghabang buhay po ang ganitong kondisyon. Kaya
po marami sa mga programa ang hindi lang po sa mga government, kundi po sa mga private, pati na rin po yung mga sector na pilit na itinataguyod ang mga kalagayang pangnutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga sanggol at maliliit na bata, lalong-lalo na po yung tinatawag natin nasa first 1,000 days ng kanyang buhay. Ang first 1,000 days ay nagsisimula sa oras na ang bata ipinagbuntis pa lang, tapos po ito ay magiging sanggol hanggang sa ika-2 taong gulang niya. So, pag kinumplit mo po yan ay 1,000 days. Ang kalagayang pangnutrisyon ng bata sa panahong ito ay magtatakda ng kanyang kalagayang pangkalusugan o yung tinatawag nating cognitive abilities at physical development o paglago ng katawan at kaisipan sa kabuuan ng kanyang buhay. Imagine kung pinabayaan natin ang ating sanggol o maliliit na bata habang buhay niya po itong dadalahin. Para po sa ganap na paglaki at paglago ng bata, kasama po sa first 1,000 days ang pagtiyak na wasto ang nutrition ng ina sa panahon po ng pagdadalang tao. Di ba po, napag-usapan natin yung mga tips natin habang nagbubuntis. Pangalawa po ay ang pagpapasuso ng eksklusibo sa sanggol sa unang 6 na buwan. So, exclusive breastfeeding po tayo ng 6 months. Binibigyan din po ng angkop na karagdagang pagkain o ito yung tinatawag nating complementary foods. Ang sanggol pagsapit po niya ng ika-6 na buwang gulang habang pinagpapatuloy natin ang pagpapasuso. Marami po sa mga nanay ang nagkakamali. No? Akala nila, ay nako, 6 months na yung anak ko, huwag ko nang padedehin sa dede ko, kundi bibigyan ko na lang siya ng pagkain. Hindi po tama yon. Kailangan po, habang breastfeeding ka pa rin, nagbibigay ka na po ng complementary foods. Binibigyan ng wastong pagkain ng bata hanggang sa mag-2 taong gulang siya. Natalakay na natin ang tungkol sa pangangalaga sa nagdadalang taong ina, di ba po, last week, no? Pati na po ang wastong pagkain kailangan niya. Ngayon naman, kaibigan, pag-usapan natin ang tungkol sa pangangalaga sa sanggol. Narito ang ilang tips sa pagpapakain sa sanggol upang matiyak na nasa mabuti siyang kalusugan. Unang-una, exclusive nating pasusuyin si baby ng gatas ng ina sa unang 6 na buwan. Minsan po sinasabi exclusive breastfeeding, minsan wala po siyang iba pang pagkain na inilalahok, puro milk lang po ang pinapakain natin, pinapainom sa baby, no? Walang duda na ang gatas ng ina ang pinakamasustansyang pagkain para kay baby. Taglay kasi nito ang sapat na sustansya na kailangan niya, lalo na sa kanyang unang 6 na buwan. Ang colostrum po, o yung tinatawag po na unang gatas na nakukuha ni baby, ito po yung unang daloy ng gatas sa inyong bebe, no? Sa kanyang ina ay nagtataglay ng mga antibodies na siyang pananggalang ni baby laban sa infeksyon at iba pang sakit. Mga nanay minsan, yung unang daloy ng gatas na kulay yelo, akala nila dumi po, madumi yun, no? Tinatapon. Hindi po natin dapat itinatapon. Protina at taba ang gatas ng ina na madaling matunaw kaysa sa mga taglay ng protina at taba ng mga infant formula. Dahil madaling matunaw ang protina at taba ng gatas ng ina, madali ito magamit ng katawan ni baby, maging ang mga vitamins at minerals na taglay nito. Bigyan ng angkop na complementary foods o karagdagang na pagkain sa baby pagsapit po ng ika-6 na buwan habang pinagpapatuloy ang pagpapasuso. Pumili po tayo ng mga pagkain mula sa bawat pangkat ng pagkain at simulan ang pagbibigay ng kaunti-kaunti lamang. So, kailangan natin i-introduce ng gradual, ng paunti-unti mga pagkain tulad po ng halimbawa, niligis na kalabasa, patatas, corn ba, yun ang madalas na pinapakain sa mga baby, no? Yun hindi higi-higit sa isang kutsarita kasi pag sumobra naman, nakapumulunan yung baby, no? Lalo na po pag bago, bigay pa lang ng pagkain, baka po manibago siya. So, paunti-unti lang. Mula sa mga pagkain bigay lakas naman, ito yung mga energy-giving foods. Sample po nito yung bigyan natin ng malabnaw na lugaw. Maaari itong haluan ng gatas ng ina o sabaw ng ulam. Kapag naman sanay na siyang subuan sa kutsara, maaari na rin siyang pakainin ng minasang patatas o kaya naman ng kamote, kalabasa. Para sa karagdagang energy, maaaring dagdagan ng ang lugaw ng mantika o mantikilya o kaya naman po konting asukal. Para po yung mantikilya po yung konting fat, additional energy giving din po yun. Maaari din bigyan si baby ng malutong na tinapay o biskotso o biskit kapag lumitaw na ang kanyang ngipin. Di ba po? Nangangati yung ginagit ng baby. No? So, bigyan mo siya ng malutong na tinapay.
Mula naman sa mga pagkain tagapagbuo o yung protein-rich foods o ito yung tinatawag natin ng grow foods, maaari natin bigyan si baby ng hinimay na isda o ingat lang po, baka may mga tinik na magpasama, no? Niniling na karne, atay at manok. Paglipas po ng edad na 6 na buwan, maaari na rin siyang bigyan ng tuyong butong gulay gaya ng po ng munggo. So, yung munggo, lalagain lang natin. Pagkain natin. Yan. Sandali lang ha, dito ako sa labas. Nagkukuskus ako Sige. sasakyan. Umulan eh, ang dulo ng sasakyan.
Kumain ka na ba? Nagutom na ako eh. Sumubo na akong kanin eh. Galing nga ako sa labas. Malengke. Tapos eh, padala ako ng pera kay Kuya. Okay. Luluto ako. Eh, umuulan din dito eh. Magluluto ako at pagka hindi umuulan ang ulan eh. Ligado ko kung 20 sa Bepem. Hindi mabuti naman kung umuulan at ano ba ito? Nag-off bang kusa yung aking pinapakinggan? Nag-off na yung pinapakinggan kong ano. Naka-tune into sa ano kanina eh. Yes. Family Matters? Mag-ano ka? Ala kang video? Sandali lang man lang sa bulsa ko yung ano ko eh. Yung iPad at naayos ko lang yung luluto ko. Sige na. Mamaya na. Dali lang. Sasalang ko lang ito. Ano lang, pumatak lang ng ano yung ulan. Parang mamaya yan, siguradong mas mainit na naman. Dahil sisingaw lang yung init na ito, pumatak. Sa school ka ba? Mubo ka na ka. Mamaya. Gutom na ako. Kinuha na rin ni Linda yung kanyang keke. Okay, good. Isagad ang ngiti nun. May check siya. Tapos siya rito, ang ganda daw ng pintura. Ibain ang kulay. Pumasok siya dyan. Hindi, wala naman ako maghahatid ng pera niya doon. Hindi umakyat dito. Meron ng pintura. Tapos nakita niya yung picture natin, naka-frame. Picture nating family. Guwapo, sabi niya, ang guwapo pala ng asawa mo, Bing. Kaloka. Bakit nakita niya? Ay, Diyos ko po, makakainit. Makakaulan na, walang pa yung mga anak ko Ligatong na ako at bigyan tayo. Maaga pa naman. Hindi naman niya uulan hanggang alas 11 pa lang naman, mag-alas 11 pa lang. Di mabuti nga yung ganyang umulan, at least mababawasan yung init sa paligid. Kung umulan siya ng as in malakas na ulan na medyo matagal, mapapawi na yung init niyan. Kaysa yung unabis na dry na wala man lang ulan tapos. Saka pag nakaligo ka bago matulog, hindi na masyadong mainit. Yung sa kwarto nito, nahiga ako ng kagabi. Sa kwarto ni JG. Dapat nga yan, ang na lang talaga, yung kwarto na lang, pagka kaya, i-renovate kaya natin ng yung, kasi dapat ang mas malaking kwarto, yun nandun talaga sa kwarto ni JJ. Oo, para yung hangin. Hindi, ibig sabihin kasi, yung kasing kwarto nyo, nakaharap siya dun sa wall na simento na talagang tinatamaan ng init sa hapon. Dapat talaga doon na lang sa baliktad, ito na lang sana ang ginawang malaking tapos yung kumbaga yung pinakasalas niya, kumbaga magkakaroon na lang sana ng maliit na espasyo na papunta ron sa
talaga isasagad na rito yung hindi baling yung salas, nandun na lang sa nandun na lang sa malapit sa terrace. Diba? Tapos magiging, parang babaliktarin mo yung posisyon, tapos yung maliit na kwarto, nandoon naman nakasulong ngayon dun sa gilid. Tapos yung malaki, nandito siya sa may pagpasok. Iniisip ko nga, taasan yung niyan taasan kaya yung flooring ng CR. Para hindi na para makapagbaon na lang ng bagong tubo para sa water closet. Para mabago yung position sa loob. Maganda dyan. Nakataas naman tulab. Naka-elevate na. Oo. Mas di ba kila Ader, halos pantay yung sahig. Oo. Ito nakataas. Kasi nga, inano nga nila yan, ni-renovate nga nila na binago nila yung posisyon ng water closet na yan, yung pinaka-inodoro niya. Oo. Kaya nga yan naka-elevate kasi nga hindi na sila naghukay. Ang ginawa nila yung tubo niyan. Yung tubo niyan malamang gumapang din doon sa dating niya. Kumbaga yung tubo nandiyan sa lugar nung si Mang Tony kaya ang ha? Andito pa rin. Dating tubo niya. Hindi, ibig sabihin, si Man Tony, andyan siya kaya, siya na yun andyan nung ni-renovate yan? Hindi, tata. Itong tubig, wala na siya rito. Yung pagpagawa na itong... kaya nga yung CR, yung ginawa yung CR. Yung CR. Yung alam ko, kaya nandito. Papatay. End call mo nga muna. Ano ba ginagawa mo? End call mo para mapatay ko muna yung pinapakinggan kong radyo kanina. Sige mahal, sandali Tatay ko rin kamay ko. I-off ko kasi hindi ko siya End call ko? End call mo muna. Tapos para ma-off ko yung pinapakinggan kong radyo kanina. Hindi ko kasi siya makita na. Sige, ako tatawag. Off na rin yung XI live ko. Line, may message sa line. Message sa line, message nyo sa line. Nahagdo ko mga contact. Wala tumawa. Nag-off. Kusa naman siya nag-off. Fail. Favorites. Unknown. DCAS. Ng katawan, bigyan mo po siya ng kagalingan at ikawan siyang tutulong dun sa mga doktor na siyang tumitingin sa kanya. Inaalala din po namin yung iba pa na mga may sakit, lalong-lalo na yun din pong mag-go through ng operation ngayong umaga. Ikaw po, Panginoon, na siyang gumabay at alalayan mo rin po ang kani-kanilang mga pamilya. Ang madalangin po namin na ikaw din ang siyang patuloy na gagabay sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan para sa FEBC na ngayong mismong araw na ito ang aming ika-66 na taon sa himpapawid o sa pagkakatatag. Dalangin po namin na patuloy na ikaw ang gagabay sa lahat ng mga leaders at ikaw din ang patuloy na gagabay sa lahat ng mga nagpaplano, nag-iisip ng direksyon na gagawin, lalong-lalo na sa broadcast sa lahat ng mga istasyon na iyong inalaw na mayroon dito sa Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami. Ito po ay aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy listening din kay Ariel Alieto.
Arlieto Del Prado na nasa Saudi. At sabi nung nag-FB sa atin si Modesto sa Singapore, napaka-clear daw ng dating natin doon. Thank you sa feedback na yan. Dito Ate rin, Marie, what's on ang our clear ng calendar? dating nyo. Kung gusto mo na mangyari yung mga pinaalala natin ngayon, no? Ito ang madalas makalimutan. Be willing to say no. Anang sa ganun ay maging maayos yung ating buhay. Okay. Ako naman, the best is yet to come. Diba, Ate Marie? Nasa kalagitnaan pa lang naman tayo ng taon. Ay, oo. Look forward and be hopeful that the best is yet to come. Kung nakakambyo ka ngayon, mas mag-expect ka ng mas maganda. Yes. So, yan. Makakasama natin si Ate Marie on Saturday sa ating anniversary celebration sa Folk Arts Theater. Hindi siya naka-violet nun. Kasi may t-shirt kami inihanda. Sinabotahin namin si Ate Marie. Naka-gray siya noon. Thank you kay Benel, kay Precious at kay Joanne. And thank you sa na-interview natin kanina kay Kuya Robert Magnuson. At kami po ang inyong mga nakasama. Marie de Jesus. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, Antabayanan. Susunod na ang Entre Pinoy Espesyal. Ito ang Family Matters, kaagapay, katuwang at karamay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph. Okay, end muna natin. Tawagan natin si Bibing. Si Bibing. Tawagan natin si Bibing. Speedbird. Negative wala.
Ingay. Ano ba yun? Ba? Oh. Papa? Oh. Di mo ako naririnig? Hello? Hello? Di mo ako naririnig? Hello? Hello? Ba yun? Oh, hello. Ba't ang lakas-lakas? Bigla naman lumakas ng gusto. Ngayon malakas? Kanina walang boses, so hindi kita marinig. Ayan, pagka ganyan, naririnig mo ako? Naririnig mo ako? Naririnig mo ako? Hello? 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 Naririnig mo ako? Ayan. Naririnig mo ako? Lakas. May ginawa mo? Eh, ang gumagana ay yung microphone ng ano, may microphone mismo nitong aking stereo dito sa sasakyan. Kaya naman palang lakas. Eh, tinapos ko pa yung ano eh, biglang nung inopen ko yung DCAS eh, nagpe-prayer sila eh. Ano ba? Nagdadasal sila nung inano ko yung Sister, hindi pa pala nakakarating doon sa ano? saan? Doon sa talagang sinitirahan niya. Sasakay pa siya yung boarding niya. Kaninang tinext ko mga 10. Oh, 12 o'clock pa daw siya makakarating doon sa ano. saan? Yan, okay lang? Malakas ba? Malakas ang dating ko dyan? Lakas. Okay. Ano ba ginagawa mo?